Sinasabing posible magsama sa isang team or sa Miami Heat si Jordan Clarkson at si Coach Eric Spoelstra. Masaya naman si Coach Tim Cone sa ipinapakitang lakas ng Team Pilipinas sa mga tune-up matches nito bago ang Asian qualifiers ng World Cup. Alang Tall Blacks, matindi ang promotion sa bakbakang Gilas at New Zealand. Kung bakit, aalamin natin yan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos maitala ang kasaysayan bilang unang Phil-Am na nakakuha ng kampyonato sa NBA, tila nanganganib ngayon si Jordan Clarkson sa New York Knicks. Pero ang good news, posible silang magsama ni Phil-Am Coach Spo sa Miami Heat. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Aldar Alamo ng Philstar. Ayon sa Miami Herald, ikinukonsidera ng Miami Heat si Jordan Clarkson bilang posibleng veteran minimum signing matapos lumabas na sila ang nagugi sa pagkuha kay Giannis. Naghahanap ngayon ng Heat ng mga bagong guard upang punan ang nabawas sa kanilang backcourt matapos ang blockbuster trade na nagdala sa two-time NBA MVP sa South Beach. So magandang development to para kay Jordan Clarkson mga playoffs. Totoo naman kasi, di ba? Pwede pa siyang manatili sa New York Knicks. Lalo na siya ang isa sa mas murang option dahil veteran minimum lang ang posibleng kontrata niya doon. Pero kung lilipat siya sa Miami Heat mga playoffs, mukhang mas malaki ang papel na maibibigay sa kanya doon eh. Kailangan kasi ng Heat ng scoring at karanasan sa backcourt matapos ang malaking trade para kay Giannis. Kung pagbabasehan na naging season niya sa Knicks, siyempre mababa yung kanyang numero, 8.6 points kada laro at limitado yung playing time. Pero hindi naman doon nasusukat yung halaga niya. Bahagi siya ng kuponang nagtapos ng 53 taong paghihintay sa kampyonato at siya pa yung kauna-unahang NBA player na may dugong Pilipino na naging NBA champion. Minsan mga ka-playoffs, mas mahalaga ang experience kumpara dito sa statistics. Isa pang nakatutong possibility mga playoffs yung pagsasama ni Clarkson at Coach Eric Spoelstra sa iisang team. Pareho silang may dugong Pilipino at parehong gumawa ng kasaysayan sa NBA. Si Coach Eric, isa siya sa pinakaginagalang na coach sa liga, habang si Clarkson, isa naman siya sa pinakamatagumpay na Filipino heritage players. So kung magsasama sila sa Miami Heat, malaking inspiration to hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong Asian community or Asian basketball community mga playoffs. So sa tingin natin, malaking bagay rin kay Clarkson ang sistema ni Coach Spo. Kilala ang Heat sa player development at malinaw na roles. So kung mabibigyan siya ng mas maraming minuto bilang scorer mula sa bench o kahit bilang spot starter, posible nating makita ulit ang dating Clarkson na kayang umiskor ng 20 points anumang gabi. At kung mangyari yun mga ka-playoffs kasama si Giannis, mas magiging mapanganib etong Miami Heat. Samantala, tila masaya naman si Coach Tim Cone sa naging performance ng players ng Gilas versus Manawatu Jets. Sa panayam ng media, binigyan din ni Coach Tim ang naging opensa at karakter ng players sa kabila ng matinding pagsubok bago ang bakbakan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sa tingin ko, maayos yung opensa namin. Yun mismo yung gusto namin mangyari bago magsimula yung laro eh. Gustong-gusto namin na naging balance yung scoring ng team kahit wala si Justin sa lineup. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok sa biyahe na to, di ba? Pero ni minsan wala kaming narinig na reklamo mula sa mga players. Napakaganda na pinakita nilang professionalism. Mula sa mga ensayo hanggang sa mga laro, dala-dala pa rin nila yung ngita sa kanilang mga muka. Isang kasiyahan para sa amin na makasama ang mga ganitong klase ng grupo. Well, maganda yung point dito ni Coach Tim Cone sa opensa ng Gilas. Ang pinaka-importante sa tune-up game kasi hindi lang yung panalo, kundi kung naipatutupad ba ng mga players yung sistema. At base sa naging laro laban sa Manawatu Jets, malinaw na naging maayos ang ball movement at hindi umasa ang koponan sa iisang player. Yan mismo ang gusto ng coaching staff bago ang mas mabigat na laban. Sinasabi naman ng ilan nating mga kababayan, practice game lang yan eh. Actually may point din naman sila na hindi ito kapareho ng intensity ng FIBA qualifiers. Pero hindi rin pwedeng baliwalain yung ipinakita ng Gilas players eh. Ang tune-up games, ginawa yan para makita kung gumagana yung sistema, yung rotation, at syempre yung chemistry ng team, di ba? Kung nanalo ka ng 31 points laban sa isang professional club sa New Zealand, may positibong makukuha ron kahit hindi pa yun ang tunay na laban. Magandang senyalis din ang sinabi niya na nagustuhan niya ang balance scoring kahit wala si Justin. Ibig sabihin niyan, kaya ng Gilas na umiscore mula sa iba't ibang players. Mahalaga yun dahil alam natin sa FIBA, hindi pwedeng iasa ang lahat sa naturalized player. Kapag sabay-sabay ang ambag ng locals, mas mahihirapang depensahan ang Pilipinas. Pinakasiguro yung sinabi niya na wala siyang narinig na reklamo mula sa mga players
kahit napakahirap na naging biyahe nila dyan. Na-delay ang flights, napagod sa biyahe at nabawasan pa yung oras ng pahinga, di ba? Pero pagdating sa ensayo at laro, dala pa rin nila yung magandang attitude. Sa mga ganitong torneo, mga playoffs, hindi lang talent ang puhunan dyan. Malaking bagay din ang karakter at pagkakaisa ng team. At mukhang yun ang unti-unting nabubuo ng Gilas bago ang laban kontra New Zealand Tall Blacks at Australia Men's National Basketball Team. Habang masaya si Coach Tim sa ipinapakita ng kanyang players sa tune-up matches, matindi naman ang paghimok ng Tall Blacks sa kanilang viewers. Ayon sa pamunuan, ang laban sa Gilas at Guam ay hindi dapat palampasin ng home crowd. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang Tall Blacks sa NC.Basketball. Makisaya at maranasan ng personal ang matinding aksyon sa pagbabalik ng Tall Blacks sa kanilang tahanan ngayong July. Ang inaabangang laban kontra Gilas Pilipinas sa July 3 sa Spark Arena ay inaasahang pupuno sa arena, habang magbabalik naman ang matinding laban kontra Guam sa New Zealand sa unang pagkakataon matapos ang 27 taon. Ang FIBA World Cup qualifying window na ito ay isang basketball event na siguradong hindi mo dapat palampasin. So makikita rito na hindi basta ordinaryong qualifier ang tingin ng New Zealand sa laban kontra Gilas. At syempre dun sa Guam, kung sila mismo nagsasabing posibleng sold out ang Spark Arena, ibig sabihin alam nilang napakalaki ng hatak ng Gilas at ng Filipino fans sa New Zealand. Hindi lang ito laban ng dalawang national team, parang malaking basketball event na rin para sa mga kababayan natin na nakatira doon. Isa pang dahilan kung bakit todo ang promotion is dahil alam nila na magiging mataas ang level ng laro. Parehong tuto yung kartada ng Gilas at New Zealand Tall Blacks. Kaya napakahalaga ng panalong itong mga playoffs sa kanilang tsansa na makausad sa susunod na yugto ng qualifiers. Hindi lang pride ang nakataya rito, kundi pati ang kanilang position sa standings. So sa tingin natin, asahan natin ang isang napaka-physical na laban dito. Kilala yung Tall Blacks sa kanilang laki, depensa at disiplina, habang ang Gilas naman, siyempre dadalahin nila yung bilis, ball movement at suporta ng libu-libong Pilipino sa arena. Kung magiging dikit ang laro hanggang fourth quarter mga playoffs, malaking factor ang crowd kasi nga siguradong mararamdaman ng Gilas na parang nasa home court din sila. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ganito kalakas ang promotion ng New Zealand. Alam nila na kapag Gilas ang kalaban, puno yung arena, buhay ang atmosphere at mataas ang interes ng basketball fans. So para sa mga manonood, siguro ito yung klase ng laban na talagang sulit panoorin kasi nga parehong may malaking dahilan ng dalawang koponan para ibigay ang lahat sa court. So guys, maraming salamat.